Sabi po ng dating taga-suporta ni Marcos Jr. at sa tingin ko ay naging kaibigan din natong First Lady. Sabi niya napakasinungaling nga daw natong First Lady. Meron pa siyang post dito na Liza Marcos' memory must have been failing her. She mentioned me in her interview. I will respond. Yun nga, nag-respond. Ano ba yung sinabi natong si Araneta, si Liza Araneta, ang First Lady? Dahil meron po siyang interview with Kato Nieng. At yun nga, pinaratangan siya na sinungaling ng isang dating BBM supporter, isang vlogger na nagpagamit sa mga Marcos. Yun. Gamitan kasi talaga ang bottom line yan. At sa punto na hindi na kayo parehong nakikinabang, maglalaglagan na kayo. So, ganyan-ganyan din po ang ang sistema ng mga diehard na pag hindi na nga nakikinabang, maglalaglagan na. Sa interview na yon, netong si First Lady, sa interview ni Kato Nieng, kuno nga ay lumapit etong mga vlogger na ito sa First Lady para humingi ng tulong. Okay, kung ano man tulong, wag na nating isa-isahin, pero tulong ang hinihingi daw ng mga vlogger na yan. Yan pala ay kabaliktaran. Kasi ito po ay sinagot sa napakahabang litanya na itong si Sas Rogando Sasot. Sinagot niya na ang totoo daw na humingi ng tulong ay etong mga Marcos. Humingi ng tulong sa kanila. Alright. Dahil nung panahon daw na yon ay hindi nila maaasahan ang mainstream media. Kaya sila daw ang ipinatawag na itong mga Marcos para tulungan sila. Okay. Tulungan sila sa kanilang kampanya. Tulungan sila sa kanilang sitwasyon. Yung tipong sila yung magiging instrument para bumangong muli ang pangalan nga ng mga Marcos. Anong seste? Nagpagamit po itong mga vlogger na ito. Meron pong sinabi dito sabi niya, na kuno nga ay sila ay inimbita sa bahay nga na itong First Lady na ito. Okay, inimbita daw. Okay. Inimbita daw sila sa bahay netong mga Marcos para mag-dinner, pero yun nga, ang kinalabasan ay kailangan nga daw ng tulong netong mga Marcos. Alright, so gano'n na gano'n naman So kung titignan nyo, etong mga vlogger na to, naandyan. Okay, parang ginagawa nilang stepping stone ang kanilang pagkakaroon ng maraming followers. Kaya importante sa kanila yung number of followings. Dahil yan po ang magiging ticket nila, yan po ang magiging stepping stone nga nila para kahit papano mapansin ng mga politiko at magpagamit sa mga politiko para sa kanilang kandidatura. Ganun po ang labanan ngayon. Kahit dito sa amin. Okay? Naniniwala na sila na makakatulong sa kanila yung mga taong nasa social media, lalo na po yung mga malalaking or meron ng mga malalaking platform. Alright, so anong mangyayari? Dahil yun nga, pinaparatangan ngayon na sinungaling na itong si Sas Rogando Sasot, itong First Lady. Kung pagiging sinungaling ang titignan natin, Diyos ko lahat naman itong mga ito sinungaling. Okay? Yung parang nakaukit sa mga Duterte, sa mga Marcos, ang pagiging sinungaling dahil sila ay parehong naniniwala na normal ang pagsisinungaling at panloloko. Panloloko sa ating mga kababayan. Alright, so yun po ang nagiging bangayan ngayon. Itong mga vloggers na ito, katulad ni na Sas Rogando Sasot, kasama ata dito si Maharlika, ay bumaliktad na. Actually, matagal nang bumaliktad yung mga yan. Pero expected syempre natin na maraming ilalabas na baho ang kampo ng mga vloggers na ito laban sa mga Marcos. Karamihan sa mga vloggers na yan or lahat ng yan na nagngangal-ngal ngayon ay mukhang hindi naambunan, mukhang hindi nabigyan ng pabor matapos kang maluklok ang nasa Malacanang ngayon. So kaya ang nangyari, maglalabas yan at magpapasabog ng napakaraming baho ng mga nasa Malacanang. Kung titignan niyo po, alam na nila mulat sa poll ang mga baho ng mga Marcos. Alam na nila yan. Pero sinuportahan pa rin nila at nagpagamit. So ang ibig sabihin,
Talagang gamitan lang ang nangyari, hindi totoong suportahan. Kaya anong kalalabasan nito? Sigurado tayo, lalong magkakagulo pa ang kampo ng mga diehard at mga pulangaw. Good luck!